sa Good Morning Boss. At ito naman, Jules, pag-uusapan naman natin, ayon sa Department of Health Calendar, December 10 bukas ay National Youth Health Day. Ano kaya ito, no? Okay, ano kaya effects niya para sa ating mga kabataan? So, kabataan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Para po pag-usapan yan, makasama natin this morning, let us all welcome Dr. Minerva Venluan, Manager, Adolescent Health and Development Program ng DOH. Good morning, Doc. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning po. Good morning, ma'am. So, ma'am, when this started, ano na po ba yung mga nakita niyong pagbabago, lalo na syempre sa mga kabataan, nung sinimulan niyo po itong National Youth Health Day? Actually, wala talagang particular nga pagbabago sa mga kabataan. Pare-parehas lang naman ang mga kabataan nung panahon nung tayo ay mga kabataan at saka ngayon. It just happened na medyo na ngayon ang mga kabataan sa social networking. Yes. So, bago yan, no, pag-usapan muna natin, Jules, for the benefit of our viewers, what is National Youth Health Day? Oh, okay. Ang National Youth Health Day o National Youth Day kasi is na-proclaim ito nung yon siya. This is in version 1 to the Proclamation number 99 dated December 23, 1992 during the yung panahon ito ni President Fidel Ramos. Opo. Ito yung linggo ng kabataan which is celebrated every second week of December every year. Okay. So, ma'am, ano po ba yung mga organizations na katuwang nyo dito na syempre para lalong lumawak yung advocacy nyo for the youth? Yes. Aside from the department na nag-handle dito, it was the National Youth Commission, kasama natin dito. Kasama din ang Department of Education. Tapos kasama natin ang local government, mga TISDA, DSWD, mga NGOs na nagwo-work or they are working with and for the adolescents. Opo. Alright, pero Dr. Minerva, ano po ba yung mga ginagawa natin or mga series of activities during this day? Like tomorrow, ano na po yung mga activities natin? Okay. Actually, we started last December 6. So, week-long celebration. Yeah. Oo, kasi week-long celebration siya. Nag-start kami actually sa last December 6, nag-conduct tayo ng orientation on healthy lifestyle. Healthy lifestyle doon sa Lyceum Lyceum of Alabang. Opo, we have 300 participants there. Tapos we also have an activity together with the reservists or Army Reserve Command. Mga ROTC ang tinitrain natin because they are leaders na kasi sila. Ang purpose kasi natin dito is itong mga leaders na ito magda-download sila doon sa mga different schools nila. So anyway, ang mga nangyayari doon sa yung 6, 7, 8 doon sa Tagaytay natin ginagawa ito. We are training them on disaster preparedness kasi lagi kasing sa Pilipinas alam naman natin na lagi tayong binabagyo, binabaha, so we want them to be participative. Nagpa-participate sila. So disaster preparedness and response and sexuality education doon sa mga kabataan. Alright. Ngayon naman, ma'am, let's talk about the youth. Sino-sino po ba or anong age po ba yung mga kabataan na pasok sa youth sector? 10 to 19 years old ang adolescent. Tapos out na tayo, Jules. 10 to 19. Ang pinapasukan kasi natin talaga sa health kasi is 10 to 19 ang focus natin. Pero ang youth kasi hanggang 24 years old. Okay, hindi pa rin ako pasok. Pasok pa ako. Alright, so ano po ba yung priority natin na ma-share sa mga kabataan ngayon? Ano po ba yung nakikita natin karaniwang problema ng mga kabataan ngayon na dapat maging aware sila? I would like to say dapat talaga magiging careful sila ang mga kabataan ngayon dahil sa social media maraming mga, di ba, may mga naboboli, tapos yung dapat din ang mga kabataan natin to prevent mga non-communicable diseases. Kung mag-aanon man tayo, magko-computer naman tayo, no? Kung magko-computer naman tayo, I hope nga itong mga kabataan bibigyan din natin ng
bibigyan natin ng pansin children bibigyan natin ng pansin nga we have to yung Be responsible enough. Responsible enough. Oo po. Tapos, oo. And of course, syempre, usapang kalusugan din. Dapat priority rin natin yung sa mga kabataan kasi a lot of them are not really aware yung mga food intake nila. Wala na silang pakialam, lalo na ngayon, di ba? Alam natin, actually, may studies. That's right. Studies have shown na yung generation ngayon mas medyo nakakatakot yung tagal ng buhay mo dito sa mundo kasi nga sa dami ng mga maagang nakakasakit, sa chemicals, and then sa environment dahil very modernized na rin talaga lahat. In fact, we are encouraging the children na kailangan talagang may physical activity sila, hindi lang sa computer. Opo. Alright. So yan, ma'am, nabanggit nyo ngayon na yung social media, malaki na impact niya sa mga kabataan ngayon. So, obviously, hindi na siya mawawala. Kumbaga, inevitable na talaga siya. So, paano po kaya mag-a-adjust, especially yung mga parents, para mag-guide nila yung mga anak po nila? Kailangan talaga magbibigay talaga ang mga parents natin ng quality time. Quality time. So, i-guide talaga natin as a parent, i-guide natin yung mga bata natin nga nakipag-communicate doon sa social media. Although, maganda naman yung, kasi yung mga bata at the age of 10, nagsastart na sila nagko-computer. That's good. Additional knowledge, makakuha sila doon ng information. Kaso lang, tayo as a parent, we should have to guide them. Pero Doc, do you offer also trainings and programs for the parents para kung paano nila mag-i-guide ng tama yung mga kanilang mga anak? Yes. We are doing that with POPCOM. May activities ang POPCOM niyan at saka yung DSWD. Alam mo, napansin ko, Doc Jules, no? Nung mga bata kami, yung generation natin, Jules, nung mga bata tayo, we used to play outside. Yung mga tumbang preso, luksong tinik, langit lupa. Wala tayong mga gadgets na gano'n eh. Unlike ngayon, pag makikita mo yung generation, yung mga pamangkin ko, Doc, lahat sila iPad. Hindi sila mababuhay ng walang mga gadgets, mga cellphone. Unlike before, may physical activity. So, at least yung health at saka yung napapractice at saka talagang magandang training sa mga bata. So, kumbaga, ito na parang, Doc, yung mga threats na nakikita natin sa rise ng technology, no? So, how can we adjust with that, especially as an individual? Paano natin ma-maintain pa rin na may physical activities? I-encourage natin yung mga bata na become athletic. Opo. Tapos ang natin doon is i-encourage natin yung mga bata na ma-expose sila sa mga different yung mga activities na like magja-jogging sila. Yes. Opo. Exercise. Di ba, Doc, too much radiation din masama? Yes. Lalo na kapag mga cellphone ka buong araw. Di ba may mga oras lang doon sinasabi na, pati sa mata, may na-interview kami before dito na kapag masyadong matagal, nasistrain din yung mata na dapat nagpapahinga. What more, bata pa lang sila nagsimula. Baka biglang lumabo yung mata nila. Lalong lumabo na ang bata dahil sa yung mata ng bata niyan. Kaya tumataas na din ang mga, di ba, may diferensya ng mga mata sa mga bata. Tumataas na din yung obesity dahil nakaupo lang sila. Walang ginagawa. Yes. Yung hypertension sa mga kabataan kasi nga walang exercise. Nasa computer lang. Tapos yung mga diabetes. Opo. Tapos merong mga cases na din sa mga bata na may sakit sa puso. So, dapat talaga yung mga magulang, malaki rin po ang inyong responsibilidad dito na dapat talaga i-guide natin ang tama yung mga anak natin. And tama si Jules, it is really inevitable. Hindi na natin matatanggal ang technology kasi patuloy yan nagmo-modernize, patuloy yang umaangat. Nasa sa atin na lang po bilang mga magulang kung paano natin naalagaan yung ating mga anak. Yes, i-regulate. Pwede namang kausapin ang mga bata. Actually, ipapaintindi nilang sa kanila yung ano ang oras na dapat sila magko-computer, yung parang tipong ganun. Alright, ma'am. Siguro as we end, invite na lang po natin yung mga kabataang Pilipino na supportan itong National Youth Adolescent Health Day 2014. Okay. I would first of all I would like to thanks yung Army Reserve Command na kasama namin sa dito sa mga ROTC group na kinakandak natin yung sexuality education na intended for them. We also thanks for the LOA, the Lyceum of Lyceum of Alabang for hosting the activity for the
Linggo ng Kabataan. We also thank the NCR, DOH, the Muntinlupa local government. We also thank the different NGOs that na tumutulong sa atin. Also, for the upcoming activity that we have, 13 to 15, that will be in Bohol. All right. Thank you so much for joining us this morning. That was Dr. Minerva Vidluan, Manager, Adolescent Health and Development Program ng DOH.